Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, kapag namatay ang tao ay mapuputol ang lahat ng kanyang gawain maliban na lamang sa tatlong ito. Una sa lahat, sadaqatin jariyah, ang kawang gawa na nagpapatuloy. Ibig sabihin, yung kawang gawa na magpapatuloy ang paggamit ng mga tao sa ibinigay mong sadaka. Halimbawa, nagbigay ka ng sadaka sa masjid. So, ang gantimpalang makukuha mo ay hanggang kamatayan at hanggang libingan, dumadating pa rin sa iyo ang gantimpalang ito. Bakit? Dahil hindi ito napuputol hanggat may mga taong nagsasala sa masjid na ito, o di kaya ay ang pagpapatayo ng madrasa, maahad, o di kaya ay ang pagbibigay ng mga pump na kinakailangan ng mga tao. Ito ay matatawag na sadaqah jariyah. Hindi napuputol ang kanyang gantimpala. Pangalawa, o ilmin yuntafa'u bihi, o di kaya kaalamang napakikinabangan ng mga tao. May kaalaman ka patungkol sa ating relihiyong Islam at ipinalaganap mo ito sa kanila, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi mapuputol kahit ikaw ay nasa libingan na. Kaya darating at darating sa iyo ang gantimpalang ito. Aw waladin salihin yad'u lahu, o di kaya ay may anak kang matuwid, salih, na dumadalangin sa kanya, kay Allah subhanahu wa ta'ala, nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sana ay patawarin ka. Nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay maging madali sa iyo ang pamumuhay sa iyong libingan. So ang tatlong bagay na ito ang siyang pinakamainam na dapat mayroon ang isang Muslim. Magbigay ka ng kawang gawa, sadaqah jariyah, na hindi mapuputol ang kanyang gantimpala, o di kaya kung ikaw man ay isang ustadh, sheikh, magbigay ka ng aral sa mga tao na inshallah subhanahu wa ta'ala hindi kailanman nila malilimutan. Hindi kaya ay mayroon kang anak, dapat mong pangaralan ang iyong anak, dapat mong idisiplin ang iyong anak sa ating relihiyong Islam, nang sa gayon inshallah subhanahu wa ta'ala kasama siya sa mga taong nananalangin para sa iyo. Allah ta'ala alam. Wassalamu alaikum.